Okay, magandang araw mga ka-solar, mga master natin dyan solar, mga master installer natin, mga DIYers at sa mga nagbabalak matuto ng mga solar installation. Siguro nagtataka kayo bakit may doon sa tindahan sa Lazada, may nakalagay na power wall, yung 24 volt 200 Ah power wall. Actually, binibuild ko yun. Kaya sold out ang nakalagay doon kasi in-order ko pa yung mga parts na pre-manufactured from China. So, manufactured na yun. Nag-order na ako sa Alibaba. Katulad nitong safe load sensor. Sa Alibaba din to galing. Ako yung nag-design ng mga IC, yung mga resistor na ilagay, yung mga variable resistor, yung mga jumper niya, yung mga resistor, kapasitor. Ako yung nag-design nun. Tapos pina-assemble ko sa Shinjin Electronics. Tapos yung nag-build ng board ay ang GLC PCB. So sila yung board builder. Tapos yung nag-mount ng mga parts kasi mura man lang doon sa Alibaba din sa Shinjin Electronics. Balik tayo dito sa ating 24 volt na setup. Kasi ito din yung request ng isang buyer natin doon sa Lazada natin. So ganito yung kanyang diagram. Galing 24 volt, kita niyo yan. Tapos pasok ito siya dito sa step down module. At saka itong step down module, ang labas nito 12. Yan. Pasok ito sa LVD. Bali ang LVD, kinokontrol nito ang voltage ng 24 volt system natin. So kung ma-detect niya na low voltage, i-disconnect niya or i-reconnect. Low voltage disconnect at saka high voltage reconnect. So kung mag-disconnect, i-disconnect niya itong supply papunta dito sa solar charge controller. Kasi ang solar charge controller natin, hindi ko na siya mabago, hindi ko pwede lagyan ng 24 volt kasi sabi ng builders, so suitable talaga lower voltage, 12 volt lang daw. Hindi daw advisable yung higher voltage kasi maglagay pa ng additional component na naman dito. So ang mangyayari, yung safe load control natin ay lalaki yun kasi maglagay naman sila ng step down doon. May IC naman ilagay, yung 4 feet IC na from 24 i-convert niya sa 12 volt. So marami nang ilagay. So ang decision ko na lang is step down module. Marami namang mabili sa Lazada. So bumili ako doon. So naka-ready na siya. So yun siya ang magsusupply dito sa safe load control. Tapos itong safe load control may relay naman to. Tapos yung common niya dito from ground dito sa 24 volt battery natin, ground. Tapos ang normally close papasok dito sa timer, multifunction timer relay na Omron. Tapos yung Omron relay may may solenoid, negative positive. So ang nagko-control noon ay itong safe load control. At itong safe load sensor, may bypass switch ito. Yan, nakita niyang switch. Ito yung nilagay ko kasi may dugtong pa to dito sa safe load sensor Hindi ko na nilagay ko yung bypass switch kasi yun yung pinaka-importante para ma-bypass yung safe load sensor. Once ma-bypass na yun siya, full ang gamit sa inverter. Ibig sabihin, hindi na siya mag-transfer sa grid. Full inverter lahat. So ito yung nilagay ko dito. Nilagay ako ng switch. Makita nyo yan doon, yung nakalagay doon na emergency. Ipapakita ko rin yung actual niya. Kasi yung natin, yung isang setup natin, yung ilang setup natin na sold na yun, yung iba on the way pa. On the way pa yung mga parts, kaya naggawa muna ako ng diagram para pang 24. So ito, pasok siya doon sa timer module. Tapos yung
normally close naman niya, ipapasok dito sa solenoid. Yung ETS, ipapakita ko yan sa screenshot mamaya, yung ETS na special, yung 8 milliseconds transfer na ETS. So hindi siya ordinary na ETS, so 8 milliseconds transfer. So may solenoid yun bawat isa. Yan. So yan, nilagay ko lang dyan na ganyan, pero ang actual function yan, magta-transfer yung solenoid niya, magkabilaan yung solenoid nun. So ito yun, ito yung mag-control dito sa kanyang normal power. So bali ika-cut off niya ang solenoid supply dito sa normal power, galing dito sa time module natin. Yan, yung time relay natin. Makikita mo yung time relay kapag darating na yung yung inverter ko. So ito lang muna ngayon yung diagram sa 24 volt setup, at saka doon sa paparating na mga casing, mga battery ng Powerwall. Okay, don't forget to follow and subscribe mga master, mga kasolar, para naman dadami yung follower natin, at saka ganahan din tayong mag-upload ng mga tutorial video. Okay, once again, thanks.